Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4021-4034 ang wakas. Kabanata 4021 Bungumir. Nang makilala ni Sylvan si Levi sa Immortal Manor, naramdaman niya ang galit ng huli. Huwag kang magalit, Mr. Garrison. Alam kong kaya mong labanan ang Cordyrite Association, pero walang saysay na iyakan ang natapong gatas dahil natapos na ang negosasyon, matiyag ang payo ni Sylvan. Pagkatapos, binigyan niya si Levi ng detalyadong update sa proseso ng negosasyon. Sa wakas, naunawaan ni Levi ang ginawa ng Prime Association. Nagbayad sila ng mabigat na presyo para malutas ang isyu. Ang ginamit na 9-star ley line ay katumbas ng Dragon ley line. Ang sabi-sabi ay mas malakas ito kaysa sa anumang mga linya ng espiritual na ley at maaaring sumipsip ng espesyal na lakas mula sa mga bituin sa kalangitan. Dahil ang Prime Association ay gumawa ng isang malaking sakripisyo, naisip ni Levi na ito ay pinakamahusay na hindi tumuntong sa kanilang mga daliri. Kung tutuusin, ginawa nila iyon para protektahan siya. Hindi ako unreasonable na tao. Hindi ko hahayaan na ang Prime Association ay magdusa ng pagkawala sa hindi malamang dahilan. Ibabalik ko ang pabor sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng 5 set ng ultimate weapons. Henceforth, partner na tayo. Gayunpaman, kailangan kong paunang babalaan sa iyo na huwag tumawid sa linya at gumawa ng anumang maruming mga trick, paalala ni Levi sa isang mahigpit na boses. Dahil sa tuwa, sabik na tumango si Sylvan. Alam niya ang grade at quality ng ultimate weapons na binanggit ni Levi. Ang mga armas na iyon ay Katanji tangi. Ang mga ito ay mas mahusay kaysa sa mga premium na ultimate na armas na kinilala ng mga pangunahing sekta. Sa katunayan, ang mga iniaalok ni Levi ay isang hiwa sa itaas. Tiyakin na hindi na ito mauulit, Mr. Garrison, pangako ni Sylvan. Kasunod nito, ibinalita ni Sylvan ang mabuting balita sa punong tanggapan, at ang buong Prime Association ay napuno ng pananabik. Bagamat nagbayad sila ng malaking halaga para makipagkasundo sa Cordyrite Association, ito ay walang halaga kumpara sa pagkakaroon ng pagkakaibigan ni Levi. Sa napakagandang panday sa aming team, madali naming maa-access ang anumang premium na ultimate na armas kailanman, saan man. Samantala, hindi masyadong natuwa si Albert sa naging resulta ng kasunduan sa Prime Association. Pagkatapos ng labanan sa Dragon's Grave Valley, eksaktong natalo ang Lightspring ng 17 peak class fighters. Ang isa pang malaking kahihinatnan ay ang pagkadyos ng matanda na Nataman. Nahiya din ang mga miyembro ng Council ng Cordyrite Association sa mataas na bilang ng mga namatay at nasawi sa kanilang mga miyembro mula sa iba't ibang sekta. Ang kanilang desisyon na tumanggap ng kabayaran ay maaaring maisip na malupit sa paggamit ng buhay ng tao bilang bargaining chip. Dahil doon, nagsagawa ng pinagsamang pagpupulong ang mga miyembro ng Council ng Cordyrite Association at napagpasyahan nila na dapat silang kumuha ng assassin para maalis si Levi. Desidido silang huwag itong hayaang dumausdes. Pagkatapos ng pagpupulong, tumutok si Albert sa pagpili ng mamamatay tao. Ang Cordyrite Association ay hindi nais na maghanap ng isang mamamatay tao mula sa mga kalapit na teritoryo, dahil sila ay nag-iingat na huwag magtaas ng hinala. Nagpunta sila ng hanggang 10,000 milya mula sa Sea of Stars patungo sa isang restricted area na tinatawag na Skullmere. Ito ay isang nakapangingilabot at mahiwagang latian na lupain na lumamon ng maraming mandirigma at espiritong hayop na buhay. Napuno ng mga bangkay ang buong kahabaan ng malabo na lupa, at iyon ang naging pangalan ng lugar. Ang sabi-sabi ay ang grupo ng mga assassin na naninirahan doon sa mahabang panahon ay nilinang ang isang eksklusibong pamamaraan na nagbigay daan sa kanila upang makaligtas sa Burek. Alam na alam ng maraming tao ang pagkakaroon ng mga assassin, ngunit walang nang ahas na hamanin sila. Ang sinumang bisita sa Burek ay maghahanap ng gulo dahil sa kakaibang tanawin at sa panganib na dala nito. Bukod dito,
Ang mga asasin mula sa Skullmere ay hindi kailanman nabigo sa alinman sa kanilang hindi mabilang na mga misyon. Sila ay iginagalang ng marami sa Kenfort para sa kanilang mga kahanga-hangang tagumpay. Nag-alok ang Cordyrite Association ng isang napakakakit-akit na pakete na ginawang malugod na tinanggap ng mga asasin mula sa Skullmere ang gawain. Kasabay nito, nakipag-ugnayan din ang Cordyrite Association ng higit sa 10 malalaking bounty hunters, kabilang ang makapangyarihang Eternity, Reaper, at Terminator. Ang mga kakilakilabot na mangangaso ng pabuya ay bawat isa ay nagmamay-ari ng isang lungsod. Nagkaroon ng malinaw na dibisyon ng paggawa. Ang mga asasin ay inatas ang patayin si Levi, samantalang ang mga bounty hunters ay may pananagutan sa pagnanakaw ng 4 na premium na ultimate na armas mula kay Levi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4022 Crypt-Ical Forging Technique. Samantala, nanatili si Levi sa Prime Association sa Lightspring. Nais niyang talakayin ang mga detalye ng kanilang pagtutulungan at gawing formal ang usapin. Bilang paggalang kay Levi, ipinadala ng chairman ng punong tanggapan ng Prime Association ang kanyang nag-iisang anak na babae, si Wilma Myers, upang personal na kausapin si Levi. Ipagpaumanhin mo ang aking ama sa hindi pagpunta sa iyo ng personal, Mr. Garrison. Ang kanyang espesyal na pagkakakilanlan ay isang taybak na may 2 talam. Anumang kaunting mula sa kanya ay makakagawa ng mga aksyon na hindi ka nais-nais na atensyon, at maaari rin itong magdulot sa iyo ng hindi pagkakaroon ng problema, paliwanag ni Wilma. Kinawian ni Levi ang kanyang kamay at sinabing, hindi mahalaga. Ganon din ang pag-uusapan sa iyo. Salamat sa iyong pag-unawa, Ginoong Garrison, tugon ni Wilma sa mahinang boses. Pagkatapos, buong sigla niyang ipinakilala ang Prime Association ng detalyado. Nalaman ni Levi na ang punong tanggapan ng Prime Association ay matatagpuan sa isang malaking lungsod, sa gitna mismo ng Hilagang Rehiyon. Ang Kenfort ay nahahati sa 5 rehiyon, Silangan, Kanluran, Timog, Hilaga, at Sentral. Sa Lightspring na matatagpuan sa kahabaan ng mga hangganan ng Hilagang Rehiyon, ito ay medyo hindi gaanong mataong. Kahit na ang North ay isang malaking rehiyon, ang Central ay ang pinakaabalang at ang pinakamaunlad na lugar. Ang mga magsasaka mula sa Kenfort ay madalas na tinatawag na Central bilang Central State. Dito natagpuan ang Livingsville, ang punong tanggapan ng Prime Association. Mr. Garrison, ang intensyon ng aking ama ay mapunta ka sa punong tanggapan ng Prime Association sa Livingsville at pumalit sa posisyon ng Vice Chairman. Bagamat tila isang tunay na imbitasyon, hindi naiwasang madama ni Levi ang pagtangkilik. Ms. Myers, wala akong balak sumali sa Prime Association, walang pag-aalinlangan niyang pagtanggi. Sa totoo lang, matagal nang pinag-isipan ito ni Levi. Wala siyang isyo sa pakikipagtulungan sa Prime Association, ngunit hindi siya handa na maging isa sa kanila at kontrolin ng iba ang kanyang kalayaan. Kaagad, bakas ng galit ang bumalot sa puso ni Wilma. Kung hindi dahil sa Prime Association, si Levi ay nawasak ng alyansang binuo ng Cordyrite Association. Bakit sa tingin niya ay may pagkakataon pa siyang tumayo dito at magsalita ng malaki? Nanatiling cool si Wilma sa kabila ng labis na pagkabalisa. Ngumiti siya at tumugon, hindi ko ipipilit ito sa iyong lalamunan dahil sinabi mo na hindi, Mr. Garrison. Ang mga paladin mula sa Prime Association ay naroroon, at patuloy nilang pinayuhan si Levi ng galit na galit. Gaano ka walang utang na loob, Levi Garrison? Ang Prime Association ay dumanas ng malaking kawalan para sa pagprotekta sa iyo. Tama na yan. Inalok pa namin sa iyo ang posisyon ng Vice Chairman ng asosasyon. Paano ka naging walang pakundangan para tanggapin ito? Kung hindi dahil sa Prime Association, napatay ka sana ng mga mandirigma mula sa Cordyrite Association. Ang mga tao ay nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan sa isa't isa, at ang kanilang mga komento ay nagpadilim sa mukha ni Levi. Alam na alam ni Sylvan ang ugali ni Levi, kaya mabilis niyang pinayapa ang iba para i-defuse ang sitwasyon. Gayunpaman, ang mga paladin ay patuloy na pinandilatan si Levi ng may sama ng loob. Sinamantala ni Wilma ang pagkakataong magtanong ng $1,000,000. Narinig ko na walang makakaunawa sa iyong napaka-cryptical na pamamaraan sa pag-forging, Mr. Garrison. Iniisip ko kung may pagkakataon ba akong masaksihan ito.
Sa sandaling iyon, ipinahiwatig ng mga paladin ang kanilang mga pagdududa tungkol sa kakayahan ni Levi at nagtaas ng kaguluhan upang makita itong paniwalaan ito. Walang problema. Kung may hahanda mo ang mga materyales, ipapakita ko ito ng live para sa inyong lahat. Walang pag-aalinlangan sa boses ni Levi. Naghanda ng husto si Wilma. Kinuha niya ang mga nakitang dala at hiniling kay Levi na gumawa ng sandata. Mr. Garrison, okay lang ba na maraming pares ng mata ang nakatitig sa iyo? Tanong ni Silva na nakakunot noo. Ang pamamaraan ng forging ay isang lihim. Paano kung nalik ang confidential na impormasyon? Hindi lahat ng nandito ay loyal sa Prime Association. Nakangiting sagot ni Levi, kahit gaano pa karaming tao ang nanunood sa akin na gawin ito, walang sino man sa kanila ang makakabisado sa aking pamamaraan ng pag-forging. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4023 sumali sa aming malaking pamilya. Si Wilma at ang kanyang mga tao ay hindi nasisiyahan. Sa gitna nila, may mga sumilip na may kaalaman tungkol sa paggawa ng mga armas. Ang mga taong iyon ay sumama upang tingnan ang mga kakayahan ni Levi para sa kanilang sarili upang hatulan siya ng naaayon. Hindi na kailangang sabihin, alam ni Levi kung ano ang nasa isip nila. Gayunpaman, hindi siya umimik. Nais niyang hayaan ang katotohanan na magsalita para sa sarili nito at pagkatapos ay patunayan silang mali. Sa halip na humingi ng tulong mula sa Thunder Kilin para palabasin ang Earthfire at Heavenly Thunder, naghahanap na lang siya ng lugar para magsimulang magpanday ng armas gamit ang mga ibinigay na materyales. Habang lumilipas ang oras, ang mga hilaw na materyales ay unti-unting nabuo sa isang matalim na talam. Ang mga miyembro ng Prime Association ay lubos na nabigla sa kanilang pamamaraan sa pag-forging. Natulala, ang panday na ipinadala ng asosasyon ay patuloy na nagbubulalas kung gaano kalalim ang kakayahan ni Levi. M.S. Myers, na perpekto ng lalaking ito ang kanyang pamamaraan sa pag-forging. Hindi ako kapares sa kanya. Isang panday ang nagsalita ng telepatiko. Nagulat si Wilma. Halatang iba talaga si Levi. Kung hindi, ang egoistic na panday ay hindi magbibigay sa kanya ng ganoong kataas na papuri. Ang taong ito ay isang pambihirang hiyas. Ang patuloy na pakikipagtulungan sa kanya ay masyadong mapanganib. Dapat siyang i-recruit ng Prime Association sa lahat ng paraan at gawin siyang isa sa atin. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Wilma. Nang makita niya ang pinakahuling sandata na ginawa ni Levi, napamahal siya kaagad dito. Hindi katakataka na ang galing mo sa panday. Napaka-impress ng teknik mo. Mayroon ka bang ibang mga talento, Mr. Garrison? Halimbawa, alchemy, casual na biro ni Wilma. Sinadya niyang kulitin si Levi para bigyan ng babala na marami pang mahuhusay na tao doon na maaaring mas magaling sa kanya. Ang pag-alam lamang sa pamamaraan ng pagpapanday ay hindi gagawing araw ng mundo. Lingid sa kaalaman ni Wilma, namulat kay Levi ang tanong niya. Noon, iniwan siya ng mentor ni Levi ng isang sinaunang manual. Bukod sa pagpapanday ng mga armas, binanggit din sa manual ang tungkol sa alchemy. Ang mga nilalaman ay napakalalim at hayagang nakakubli. Ang alchemy ay hindi isang bagay na kapakipakinabang sa isang makamundong mundo. Higit pa rito, nagkaroon ng kakulangan ng mga materyales at kagamitan na kailangan para makagawa ng mga table tasks. Ngayon, iba na ang panahon. Nasa Kenfort ang lahat ng kailangan nila para sa alchemy. Maaari kong subukan ito kung ang Prime Association ay hindi tatutol na magbigay ng isang kamay upang may handa ang mga likas. Pagkatapos, sinabi ni Levi ang isang detalyadong listahan ng mga bagay na kailangan. Inutusan ni Wilma ang kanyang mga tauhan na kunin ang mga bagay na naaayon. Natagpuan nila ang ilang mga kamag-anak sa mga bagay na dinala nila. Hindi nagtagal, na-check off ang lahat ng nasa checklist. Nagamit ni Levi ang alchemy furnace na inihanda ng Prime Association ng madali. Mahigpit niyang sinunod ang lahat ng hakbang na nakatala sa sinaunang manual. Dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na nag-transform ng mga materyales, at ang kanyang mga kasanayan ay tila medyo malaki. Gayunpaman, walang masyadong mahirap para sa isang matalinong tao tulad ni Levi. Maya-maya, tumaas ang kanyang bilis. Makalipas ang 2 oras, matagumpay na nalikha ang isang mataas na kalidad na tableta. Bilis, halika at tingnan mo. Ang peel na ito ay may 9 na layer ng peel marks.
Ito ay talagang isang tableta ng pinakamataas na grado. Ang kanyang peel crafting technique ay talagang mas mahusay kaysa sa kanyang forging technique. Ito ay isang eye-opener para sa akin. Mr. Talagang henyo si Garrison sa alchemy. Gumawa siya ng top-grade na tableta sa kanyang unang pagsubok. Tuwang-tuwa ang mga mandirigma mula sa Prime Association, at gayon din si Wilma. Sa kanya, ipinanganak si Levi para maging isang tagasunod. Dapat niyang paglangkuran ang Prime Association ng masunurin sa kanyang mga talento. Mr. Garrison, napakaraming dahilan kung bakit dapat mong samantalahin ang kapangyarihan ng asosasyon para ipakita ang iyong mga talento at makakuha ng mas malaking kita sa loob ng pinakamaikling panahon. Tama, Ginoong Garrison. Hanggat sumasang-ayon ka na maging miyembro ng Prime Association, gagawin namin ang aming makakaya upang suportahan ka. Halika, Mr. Garrison. Sumali sa aming malaking pamilya. Nagsimulang mag-imbita ang mga tao sa kanya, at mas naging sinsero si Wilma nang kausapin si Levi. Gayunpaman, si Levi ay determinado at hindi natitinag. Desidido niyang tinanggihan ang mga ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4024 na kawalan ng pag-asa. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Levi ang paggawa ng mga table tasks. Siya ay nabihag ng mga kababalaghan ng alchemy. Higit sa lahat, ang iba't ibang mga table tasks na ginawa ay mahusay sa kanilang mga function. Bagaman hindi ito kailangan ni Levi, nakita ng mga tao sa paligid niya na kapaki-pakinabang ang mga table tasks. Ang mga ito ay epektibo sa pagkakaroon ng lakas, paggamot sa mga panloob na pinsala, pagpapalakas ng mga kakayahan, at lubhang nakakatulong sa iba pang mga espesyal na lugar. Hanggat kumpleto ang mga sangkap, magagawa ni Levi ang mga table tasks sa pamamagitan ng pagsunod sa mga nilalaman na nakatala sa sinaunang manual. Lingid sa kanyang kaalaman, si Wilma at ang iba pang miyembro ay nagalit sa kanyang napakaraming pagtanggi. Napakabusog ni Levi sa sarili niya. How dare he turn MS Myers paulit-ulit? Karangalan niyang maging vice chairman, pero tinanggihan niya ang mapagbigay na alok. Dapat may death wish siya. Dapat turuan natin siya ng leksyon. Kung hindi, baka isipin niyang kailangan siya sa Prime Association. Ang mga tao ay nagalit, at si Wilma ay nagbalistik din. Kasabay nito, siya ay palihim na gumagawa ng mga plano upang matikman si Levi ng kanyang sariling gamot. Pagkaraan ng 3 araw, nagpunta si Levi sa Light Spring upang huminga pagkatapos ng pagiging abala sa alchemy. Sa kabutihang palad, ang gantimpala ay sagana. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang malalim at nakamamatay na hangarin na lumalapit sa kanya. Gaano man ang pagnanais ng mga puno para sa kapayapaan, ang hangin ay hindi titigil. Napaawang ang labi ni Levi. Bagamat hindi niya makumpirma ang background ng mga kalaban, sigurado siya na sila ay malamang na mula sa Cordyrite Association. Lubos kong naiintindihan kung bakit ganito ang reaksyon ng Cordyrite Association. Marami na akong napatay sa mga tauhan nila. Imposibleng magsettle sila sa compensation at walang magawa, di ba? Sinadya ni Levi na lumakad patungo sa liblib na lugar at pumasok sa isang abandonadong manor. Kanina mo pa ako sinusundan. Bilisan mo at magpakita ka. Nagulat ang mga asasin na tinawag sila ni Levi. Magaling silang magtago at hindi nila akalain na madali silang mabubunyag. Maliwanag, pinaglalaroan kami ng dud na ito nang dalhin niya kami sa isang abandonadong manor. Paalisin mo siya, bili ng isang matigas na boses. Kaagad, ilang silhouette ang lumitaw mula sa iba't ibang direksyon at lumukso sa manor. Napalingon si Levi para lang sumalubong sa kanya ang mga lalaki sa lahat ng uri ng kasuotan. Humigit kumulang 10 sa kanila ang nakasuot ng mga damit na may bungo na nakaborda sa kanilang tanika. Never in my wildest dreams did I expect to see the assassins from Skullmere. Ibang klase siguro ang lalaking ito. Hindi ba maganda? Nagel iligtas sa atin ng kaunting problema. Bulungan ang lumabas mula sa karamihan. Natatawang nagtanong si Levi, mahusay ba ang mga assassin mula sa Skullmere? Nang matapos niya ang kanyang tanong, nawala si Levi sa kanyang pwesto. Mag-ingat ka, isa sa mga assassin mula sa Skullmere ay naalerto. Sa kasamaang palad, ang kanyang babala ay nahuli ng ilang segundo. Tumunog ang mga alarm bells sa ulo ng assassin. Bam! Bago sumigaw sa sakit ang mamamatay tao,
bumulwak ang dugo sa kanyang bibig, at namatay siya sa lugar. Hindi madaling pakitunguhan ang isang ito. Halika na, sabay-sabay tayong mag-charge forward. Ang koponan mula sa Skullmere ay nagtangkang kabkuban ng sabay-sabay si Levine. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagpalaglag ng panga ng mga bounty hunters. Hinabi sila ni Levi sa isang iglap, kumitil ng isang buhay sa bawat galaw niya. Yun lang, ang mga assassin mula sa Skullmere ay ganito kaina. Hindi naman sa mahina sila, pero masyadong malakas ang kalaban nila. Maglunsad tayo ng isang pag-atake, kung hindi, walang makakatakas ng hindi nasaktan. Kahit na ang mga mandirigma ay nagmula sa iba't ibang mga organisasyon, naunawaan nila ang kahulugan sa likod ng kasabihang, United we stand, split we fall. Gaano man kalaki ang sweldo, kailangan ng isa na manatiling buhay upang tamasahin ang bunga ng kanyang pagpapagal. Kung hindi, panaginip lang ang lahat. Ngayong nagkaroon na ng pagkakataon ang mga bounty hunters na harapin si Levi, sa wakas ay natanto nila kung gaano kakilakilabot ang kanilang kalagayan. Tila mayroong isang banal na aura kay Levi, isang napakalakas na aura na nagparamdam sa lahat ng ganap na kawalan ng pag-asa. Isang malakas na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at dalamhati ang bumalot sa kanila dahil alam nilang hinding-hindi nila matatalo si Levi. Sa hindi masusukat na lakas at mapangwasak na puwersa, napatay ni Levi ang lahat ng mga assassin sa isang kisap mata. Nang maalis ang mga ito, itinaas niya ang kanyang noo nang maramdaman niya ang isang aura na papalapit sa kanya. Mabilis niyang naiwasan ang pag-atake at nagtago sa nasirang sala. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4025 Bawal Clan. Ilang silweta pa ang lumabas sa looban matapos pumasok si Levi sa nasirang building hall. Sila ay walang iba kundi si Wilma at ang iba pa, na walang humpay na naghahanap ng pagkakataon para turuan si Levi ng leksyon. Palihim nilang sinundan si Levi nang makita siyang patungo sa pangunahing kalye ng Light Spring pagkatapos niyang gumawa ng mga table tasks. Sa hindi inaasahan, nawala siya sa kalagitnaan. Nahanap lang ni Wilma at ng iba pa ang lugar na iyon dahil naramdaman nila ang mahinang pagbabago-bago ng enerhiya mula sa nasirang lugar ng gusali ilang sandali ang nakalipas. Nang makita ang mga bangkay na nakakalat sa sahig ng courtyard, nahulog sila sa malalim na pag-iisip. Ang pagbabago-bago ng enerhiya kanina ay hindi masyadong malakas, at halos hindi nila ito ma-detect pagkatapos gumamit ng isang espesyal na teknik ng perceptual. MS. Myers, magmadali at tingnan ito. Mula sa kanilang mga damit, ang mga taong ito ay dapat na mga assassin mula sa Skullmere. Sila ang pinakamataas na narito sa kanilang bukid at hindi kailanman nabigo sa kanilang mga misyon sa lahat ng mga taon na ito, ngunit sila ay nalipol ngayon. Gaano kataas ang antas ng cultivation na dapat makamit ng isang tao sa pagpatay ng napakaraming mandirigma habang sabay na pinipigilan ang kanilang aura sa isang mahinang antas. Natahimik ang lahat ng naruroon nang marinig nila ang tanong na iyon na ipinahayag ng malakas. Ito ay isang kilalang katotohanan na sa tuwing ang isang magsasaka ay gumagamit ng isang pamamaraan kapag nahaharap sa isang labanan, ang kanilang aura ay walang alinlangan na magbabago, at ang antas ng pagbabago-bago ay tataas ng proporsyonal sa husay ng kanilang kalaban. Upang maalis ang napakaraming mga mamamatay tao habang nag-uudyok sa hindi gaanong pagbabago sa enerhiya ay humahantong sa pumatay ay may kakayahan na patayin ang mga mamamatay tao sa isang mabilis na hit. Baka si Levi. Natakot si Wilma sa kaisipang iyon. Kung si Levi nga ang pumatay, ang plano ko noon na gusto ko siyang turuan ng leksyon ay walang pinagkaiba sa panliligaw sa kamatayan. Sino ito? Bigla siyang lumingon sa isang direksyon at napansin niya ang dalawang tao na nawala sa likod ng pader sa isang iglap. Ang mga mandirigma mula sa Prime Association ay nagmamadaling hinabol ang mga mahiwagang figure ngunit nabigo silang maabutan. Sa huli, wala na silang choice kundi sumuko. Bumalik tayo sa ngayon. Kung wala si Levi sa Prime Association, malamang na may kasalanan siya sa mga pangyayaring ito. Inakay ni Wilma ang iba pagkatapos sabihin iyon. Kasunod ng kanilang pag-alis, isa pang tao ang pumasok sa looban. Matapos matiyak na patay na ang lahat, ang taong iyon ay mabilis na nagpapadala ng mensahe sa Cordy Right Association, ang mga assassin ay nalipol na. Nandito si MS Myers mula sa Prime Association. Maaaring nagtulungan ang mga mandirigma ng Prime Association para patayin ang mga assassin.
Walang mahanap ang magnanakaw. Dahil sa bagay na iyon, umalis si Levi sa nasirang pisyo at bumalik sa Prime Association para ipagpatuloy ang paggawa ng mga table tasks. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng pinakamataas na kalidad na mahiwagang damo. Gumawa siya ng top-grade pill na pinangalanang Rejuvenation Pill ayon sa recipe ng tableta sa sinaunang manual. Ang Pildores na iyon ay isang mahiwagang gamot na halos makakamit ang epekto ng muling pagkabuhay ng mga patay. Si Wilma at ang iba pa, na nagmamadaling bumalik sa nakaraan, at gulat na bulalas ni Sylvan nang makita nila ang tableta. Muli silang namangha sa pill crafting technique at kaalaman ni Levi sa larangang iyon. Mr. Garrison, ang iyong pill crafting technique ay isa sa pinakamahusay sa buong Kenfort. Pati iyong forging technique ay nasa ganoong level din. Hindi ko maiwasang iwaksi ang pakiramdam na ang iyong skillset ay katulad ng ipinagbabawal na naitala sa sinaunang manual, wika ni Sylvan na may bakas ng kawalan ng katiyakan sa kanyang boses. Nagningning ang mga mata ni Levi. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang kanyang mentor. Miyembro ba ng Tabo Clan ang mentor ko? May kung anong kumikilos sa puso ni Levi. Hindi siya interesado kay Kenfort noon, pero nagbago na ngayon. Dahil may balita tungkol sa kanyang mentor, kailangan niyang mag-imbestiga pa. Mr. Weber, maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa Tabo Clan? Bumantong hininga si Sylvan at sinabing, Mr. Garrison, hindi sa ayaw kong ibunyag sa iyo ang katotohanan, ngunit ang Tabo Clan ay sadyang napakahiwaga. Kahit na ang mga talaan na may kaugnayan sa kanila ay kakaunti sa sinaunang manual. Naisip ko lang ang isang bagay pagkatapos may ugnay ang iyong pamamaraan sa pag-forging sa iyong diskarte sa paggawa ng tableta. Si Sylvan ay tila walang magawa. Sa pagtatapos ng araw, ang Prime Association ay napakaliit lamang kumpara sa Tabo Clan. Bahagyang hindi nasiyahan si Levi sa sagot. Inilarawan niya ang higit pa tungkol sa kanyang mga diskarte kay Sylvan pagkatapos, na nagudyok sa huli na maging mas kumbinsido tungkol sa kanyang hypothesis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4026 na pakinabang sa mga bilang. Pagkatapos ng mahabang talakayan ni Levi at Sylvan, hiniling ni Wilma si Sylvan na pumunta sa kanyang silid at ibigay sa kanya ang nangyari sa Light Spring noong araw na iyon. Agad siyang sumimangot at sinabing, ang Cordyrite Association ang nasa likod nito dahil sila lang ang may kakayahang kumuha ng mga asasin mula sa Skullmere. Masyadong kasuklam-suklam ang mga taong ito. Mukhang hindi madaling sumuko ang Cordyrite Association. Natatakot ako na patuloy nilang gawin ang mga panlilinlang na ito sa atin sa hinaharap. Mahirap ipagtanggol ang ating sarili dahil nagtatago sila sa dilim habang tayo ay madaling target sa labas. Tumango si Wilma. Hindi sa banggitin ang Levi ay nilagyan ng nangungunang mga pill crafting at forging techniques. Kapag nalaman ito ng iba, mawawalan ng kontrol ang sitwasyon. Sa oras na iyon, mas mahirap kumbansihin si Levi na sumama sa amin. Dapat magmadali ang lahat at gumawa ng plano para panatilihin siya sa ilalim ng ating mga pakpak. Sa katunayan, itinuring na ni Wilma si Levi bilang kanilang pinakatapat na lingkod, lalo na't eksperto ito sa paggawa ng tableta at pagpapanday ng mga armas. Malaking kawalan para sa kanila kung hindi siya ibabalik sa kanilang himpilan. Pagkatapos ng masusing talakayan, nagpa siya ang lahat na lumapit kay Levi. Kasunod noon, muling nakipagkita si Wilma kay Levi. Mr. Garrison, pinaghihinalaan namin na kinuha ng Cordyrite Association ang mga asasin na iyon. Para masiguradong walang mali, I think you should return to the headquarters with us, she suggested. Kinawayan ni Levi ang kanyang kamay at sinabing, ayos lang. Kung hindi sila natatakot na mamatay, maaari nilang subukang patayin ako ayon sa gusto nila. Pinagtibay niya ang kanyang resolusyon na hindi kailanman maging kasangkapan ng Prime Association. Bukod pa rito, dahil ang Cordyrite Association ay kumilos ng hindi marangal sa pamamagitan ng pagkuha ng mga assassin upang i-target siya, nadama niyang obligado siyang ibalik ang pabor. Gayunpaman, hindi iyon ang tamang oras para kumilos siya dahil nagplano siyang gumawa muna ng mas maraming table tasks para sa mga taong nakapaligid sa kanya. Halos mawalan ng kontrol si Wilma sa kanyang init ng ulo matapos ang paulit-ulit na pagtanggi ni Levi sa kanyang alok. Gayunpaman, nagawa niyang pigilan ang kanyang inis. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay masyadong mabigat,
at wala siyang tiwala na talunin siya ng mag-isa. Anumang hindi matalinong desisyon ay maaaring magdulot sa kanya ng pagkawala ng lahat. Bilang pag-iingat, iniulat niya ang balita sa punong tanggapan ng Prime Association. Ang chairman ng Prime Association ay agad na nag-utos na magpadala ng 100 peak-class fighters upang sakupin si Levi sa lahat ng paraan. Gayunpaman, bago dumating ang mga mandirigma ng Prime Association sa Willowbank, nahanap muna ni Levi si Sylvan. Mr. Weber, pupunta ako sa Willowbank para pawiin ang Cordyrite Association, walang pakialam na sabi ni Levi. Gustong hikayatin ni Sylvan si Levi, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng huli at mabilis na umalis sa sangay ng Prime Association sa Light Spring. Nagmamadaling pumunta si Levi sa Astraloon Sect kasama sina Sherriette, Larissa, at Thunder Kilin sakay ng hugis dragon na cloud ship. Habang wala ako, dapat kayong lahat ay humanap ng isang lihim na lugar na mapagtataguan at maghintay hanggang mapuksa ko ang Cordyrite Association bago lumabas sa pagtatago, sabi ni Levi. Ang mga manlalaban ng Astraloon Sect ay natigilan at naputol ang dila matapos marinig iyon. Gayunpaman, alam na alam nila ang ugali ni Levi. Hindi na magbabago ang isip niya pagkatapos magdesisyon. Kaya naman, walang nang ahas na magsalita at sumunod lamang sa kanyang mga utos. Wala nang dapat ipag-alala si Levi pagkatapos ayusin ang mga bagay na may kaugnayan sa Astraloon Sect. Gayunpaman, bukod sa paghihiganti sa Cordyrite Association, kinailangan ding hanapin ni Levi ang kinaroroonan ng Tabo Clan. Sa kawalan ng katiyakan sa kanyang paglalakbay na darating, kung siya ay natitisod sa anumang mahirap na sitwasyon na nagpapanatili sa kanya na abala sa mahabang panahon, hindi niya magagawang iligtas ang kanyang pansin upang tugunan ang mga isyong nangyayari sa mundo. Pagkatapos ng masusing pagsasaalang-alang, nagpasya si Levi na bumalik sa makamundong mundo at makitungo sa mga tao sa base upang matiyak na walang anumang maluwag na katapusan. Kasunod nito, si Levi, ang dalawang babae, at ang Thunder Kilin ay nagtungo sa makamundong mundo sa cloud ship. Ang Forlivia ay naging napakalakas ngayon. Ang lahat ng iba ay nag-improve din ng husto pagkatapos ng paglinang ng mga diskarte ni Forlivia o Levi. Gayunpaman, ang mga banal na tagapangalaga at ang 12 banal na templo ay may kalamangan sa mga bilang, at ang 12 Orientalians, reincarnation ay ganap na nagising pagkatapos makakuha ng sapat na lakas mula sa mga linya ng Dragon Lay. Sa pagtatangkang maghiganti kay Levi dahil sa pag-agaw sa kanilang mga linya ng Dragon Lay dati, nagpasya silang magtipon at maglunsad ng pag-atake sa base, na nangakong sasabak sa buong base. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4027 isang sledgehammer upang basag ang isang knot. Sa base, mukhang malungkot si Forlivia at ang iba pa. Ang mga araw ng matinding labanan ay nagpapagod sa kanila sa pisikal at mental na pagod. Kahit na ang mga miyembro sa base ay may iba't ibang kagamitan ng digital god na maaasahan, halos hindi nila ipinagtatanggol ang kanilang sarili. Mataimtim na utos ni Zoe, "Everyone, get some rest now. Wala kang oras na mawala. Isang bagong round ng pag-atake mula sa Holy Guardians ay magsisimula na." Ang patuloy na mga labanan ay naging sanhi ng marami sa kanila na magdusa mula sa panloob ng mga pinsala, ngunit patuloy pa rin sila sa kanilang kamanghamanghang pagpupursage. Gayunpaman, sa paghusga mula sa mga kakayahan ng magkabilang partido, alam ng lahat na sandali na lamang bago tuluyang masira ang base. Pagkatapos ng lahat, ilan lamang sa 12 Orientalians, reincarnations ang sumali sa labanan. Kung lahat sila ay sasali, malamang hindi na makakatagal si Forlivia at ang iba pa. Siyempre, marami ring puwersa na tagasunod ng mga banal na tagapag-alaga. Lahat sila ay natalo at napahiya ni Levi sa nakaraan, at ang una sa linya ay ang mga natitirang puwersa ng Yartran. Boom! 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 Habang tumutunog ang nakakabinging tunog, lahat ng nagpapahinga ay agad na tumayo na may hawak na mga sandata sa kanilang mga kamay at handang lumaban. Alam nila na ang mga tunog kanina ay sanhi ng paglabag sa huling defensive formation. Sumunod ka sa akin, lahat, at kunin natin sila. Naunang lumabas si Forlivia. Bawat isa sa kanila ay nagpasya na ilabas lahat. Sa pagkakataong ito na dapat ang huling pag-atake na magtatakda ng kanilang kapalaran. Gayunpaman, nang lumabas si Forlivia at ang iba pa,
Nanlamig ang kanilang mga gulugad. Iyon ay dahil ang mga banal na tagapag-alaga at ang 12 Orienthians, reinkarnasyon ay naruroon lahat. Sinabi ko na babayaran ni Levi ang kanyang kayabangan, at ngayon ang araw kung kailan mamamatay ang kanyang mga mahal sa buhay. Bilisan mo at ilabas mo si Levi para tanggapin ang kapalaran niya. Naririto ngayon ang lahat ng 12 Orienthians na muling pagkakatawang tao, at makikita natin kung gaano siya ka-arrogant. Ayusin natin ang score ngayon. Matagal nang nagpipigil ng galit ang mga banal na tagapangalaga na iyon. Ngayon na sa wakas ay mapapalabas na nila at libakin si Levi, tiyak na hindi nila hahayaang dumausdas ang pagkakataon. Dati, hindi nila inilunsad ang huling pag-atake dahil nag-iingat sila sa kapangyarihan ni Levi, ngunit pagkatapos ng ilang araw ng matinding pagsisiyasat, natitiyak nilang wala si Levi sa base. Lalo nitong pinalakas ang determinasyon ng mga banal na tagapangalaga na sirain ang base. At saka, sila ang may kapangyarihan sa sandaling iyon. Gayunpaman, nang malapit nang magsimula ang labanan, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Oh, gusto mong i-settle ang score sa akin? Well, nandito na ako. Sana ganyan ka pa rin kay Tigas mamaya. Nakita ng lahat ang isang malaking ulap na bumababa mula sa langit. Pagkatapos ay lumabas si Levi at ang iba pa nang hindi nagmamadali. Daddy, ikaw ba talaga? Nandito na si boss, guro, siya na talaga. May pag-asa tayo ngayon. Kaagad, nakilala ng lahat sa base si Levi at natuwa sila. Sorry sa matagal na paghihintay. Kinawean ni Levi ang kanyang kamay, at nabalot ng katahimikan. Hayaan mo muna akong itapon ang mga basurang ito bago tayo magpatuloy. Siya ang nangagaw ng Dragon Ley Line, na nagpaantala sa iyong paggising. Inakusahan ni Rukas si Levi ng kanyang krimen, at ang 12 Orienthians, reincarnations ay tumingin kay Levi na may layuning pumatay. Isang Orienthian mula sa kanluran na may singsing na apoy sa likod ng kanyang ulo ang bamulong ng malamig, "How dare a baby reprobate like you disturb us? Mamamatay ka ngayon. Levi Garrison, mapahamak ka." Ito ang mga reinkarnasyon ng mga tunay na Orienthians. Kahit sino sa kanila ay kayang durugan ka hanggang mamatay, panunuya ni Rukas. Nakangiting tugon ni Levi. Talaga, dahil napakalakas nila, sabay silang lumapit sa akin. Huwag mong sayangin ang oras ko. Sa sandaling iyon, isang alulong ang dumating, at nakita ng lahat ang Thunder Kilin na naglalakad palabas habang umiiling ang ulo nito. Kumilos ito na parang sinasabi nitong si Levi ay gumagamit ng sledgehammer para pumutok ng nuwes. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4028 na bunot. Lahat ng naruroon ay natulala nang makita iyon, lalo na nang makita nila ang mapang asar na tingin kay Thunder Kilin. Kung ang Thunder Kilin ay isang tao, ito ay tiyak na isang showboat. Hindi man lang nagulat si Levi, dahil alam niyang iyon ang karaniwang ugali ng Thunder Kilin. Gagamitin nito ang bawat pagkakataon para magpakitang gilas. Sige, mag-ingat, kung gayon, huwag maliitin ang iyong mga kalaban. Mahirap silang pakisamahan, paalala ni Levi. Ang mga mata ng Thunder Kilin ay puno ng paghamak habang sinulyapan nito ang 12 Orienthians, reincarnations. Kahit na mature at resilient ang personalidad ng 12 Orienthians, reincarnations, hindi nila maiwasang magalit nang maramdaman nila ang hitsura ng pang-aalipusta sa kakaibang hitsura ng alagang hayop. Orienthians, hayaan mo akong patayin ang halimaw na ito, voluntaryo ni Rukas. Sumang-ayon dito ang mga Orienthians. Kung tutuusin, sa kanilang katayuan, hindi sila dapat humarap sa isang hayop. Ang Thunder Kilin ay napaungol sa inis, malinaw na galit na tinawag itong halimaw ni Rukas. Bigla na lang, naglabas ito ng enerhiya ng kidlat, at isang kidlat ng nakakatakot na kidlat ang bumaril at sumabog kay Rukas. Naisip ni Rukas na ang Thunder Kilin ay isang bagay na hindi niya kailangang seryosohin, ngunit sa oras na napagtanto niyang mali siya, huli na ang lahat. Boom! Tinamaan ng kidlat ang kalasag ng enerhiya ni Rukas, na nabasag ito sa mga piraso sa isang malakas na boom. Si Rukas ay nasunog sa isang malutong at binawian kaagad ng kanyang buhay, dahil hindi siya nakaiwas sa oras. Ano ba itong halimaw na ito? Bakit napakalakas nito? Ni hindi napigilan ni Rukas ang isang suntok ng halimaw na iyon.
Mga Orenthayans, mangyaring patayin ang halimaw na iyon. Napasinghap ang mga banal na tagapangalaga sa gulat. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam sila ng matinding pananakot. Ni minsan ay hindi ipinakita ni Levi ang kanyang kapangyarihan, ngunit sa paghusga mula sa kakilakilabot na lakas ng pakikipaglaban ng kanyang alaga, malalaman kung gaano siya kalakas. Patayin siya. Ang isa sa mga muling pagkakatawang tao ng mga Orenthayans ay gumawa ng isang biglaang pagkilos, ngunit ang Thunder Kilin ay lubos na hindi natakot habang ito ay umarangkada at inatake ang Orenthayan. Kahit na ang Orenthayan ay hindi napatay sa isang iglap, ang katotohanan na ang reinkarnasyon ay nasakop ng Thunder Kilin ay nabigla sa lahat sa eksena. Nang walang ibang pagpipilian, isa pang Orenthayan ang nakibahagi sa labanan. Hanggang sa sumali sa labanan ang tatlong Orenthayans ay nakipagbunutan sila sa Thunder Kilin. Sige, itigil ang pag-aaksaya ng oras sa kanila. Sabay tayong lumusab at walang iwanan na buhay. Nanguna si Levi at sumugod ng napakabilis, hindi nagbigay ng pagkakataon para sa mga Orenthayans na mag-react. Bam! 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 Ikinumpas niya ang kanyang mga kamao, isa-isang pinatay ang 12 Orenthayans. Napatulala ang lahat. Hindi nila inaasahang tataas ang lakas ng labanan ni Levi sa loob lamang ng ilang buwan. Gayunpaman, ito ay isang magandang balita para sa kanila. Sila ay nabigla dahil sa mga banal na tagapag-alaga at muling pagkakatawang tao ng mga Orenthayans sa lahat ng oras na ito. Sa pagsali ni Levi at Chariot sa labanan, ang buong sitwasyon ay naging isang panig na masaker. Ang napakalaking lakas ni Levi ay hindi nag-iwan ng pagkakataon para sa mga banal na tagapag-alaga at sa muling pagkakatawang tao ng mga Orenthayans na makatakas. Sa loob lamang ng ilang oras, 10,000 ng mga mandirigman ng Holy Temples at ang 12 Orenthayans, reincarnations ay pinatay ni Levi. Upang ganap na maalis ang salot, pinangunahan ni Levi ang kanyang mga tao sa kuta ng mga banal na tagapangalaga. Ang 12 banal na templo ay nabunot, at ang lahat ng natitirang puwersa ng Zarain at Yartran ay nalipol. Simula noon, si Levi at ang mga miyembro sa base ay nang ibabaw sa makamundong mundo, at walang sino man ang maaaring magbanta sa kanila. Gumawa si Levi ng mga kinakailangang pagsasaayos para sa mga gawain ng makamundong mundo at ipinaubaya sa iba ang pinakapinong mga sandata, table task, at mahiwagang halamang gamot. Karamihan sa mga kayamanan ay ipinasa kina Daxon at Edmund upang gampanan nila ang mahalagang gawain ng pagprotekta kay Erudia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,029 na Death Sea. Inayos ni Levi ang lahat sa makamundong mundo, pagkatapos ay sumugod sa Kenfort kasama sina Zoe, Forlivia, at ang iba pa. This time, alam na niya ang daan. At saka, nandoon si Chariot para tumulong sa pag-navigate. Namangha si Zoe at ang iba nang makita nila ang napakagandang view nang makapasok sila sa Kenfort. Pakiramdam nila ay pumasok sila sa isang fairy tale. Pagkarating sa Kenfort, dinala ni Levi ang lahat sa Dragon's Grave Valley upang palakasin ang kanilang sarili. Sa lakas ng Heavenly Thunder doon, ang lahat ay maaaring mapabuti ang kanilang mga antas ng paglilinang ng napakabilis. Higit pa rito, si Levi ay nagreserba ng labis na dami ng mahiwagang halamang gamot sa cloud ship para sa iba. Kasabay nito, nakatanggap ang Cordyrite Association ng balita na ang kanilang unang batch ng mga assassin ay bumagsak, at ang lokasyon ni Levi ay hindi alam. Si Albert at ang iba ay naghinala na si Levi ay lihim na kinuha ng Prime Association at ipinadala sa punong tanggapan para sa proteksyon. Gayunpaman, hindi alam ni Albert na abala rin si Wilma sa paghahanap kay Levi. Si Levi ay isang napakahalagang kayamanan para sa Prime Association, at hindi nila kayang hayaan siyang sumali sa ibang mga sekta. Kaya naman ginawa ni Wilma ang lahat ng kanyang makakaya para mahanap si Levi. Samantala, si Forlivia at ang iba pa ay nagsagawa ng buong linggo upang palakasin ang kanilang sarili. Pagkatapos nito, pinona ni Levi ang lahat sa cloud ship. Habang sila ay sumusulong, nilagyan niya ang iba ng Boots of Hermes, Premium Ultimate Weapons, pills, at iba pang kagamitan. Nang sila ay patungo na sa Willowbank, sinamantala ni Forlivia at ng iba pa ang pagkakataong linangin. Dahil iyon ang unang beses na bumisita sila sa Kenfort, gusto nilang gamitin ng husto ang purong espiritual na enerhiya sa lugar. Iyon din ang dahilan kung bakit sadyang pinabagal ni Levi ang cloud ship.
Ang ikinatuwa niya ay ang katotohanang naging matalik na magkaibigan sina Forlivia at ang Thunder Killin. I wonder kung anong nangyayari. Bago ito, laging mayabang at mapagpanggap si Thunder. Gayunpaman, napaka-humble nito kay Evie. Noon, wala itong respeto sa akin, pero nandito pa rin sa piling ko pagkatapos ng pahirap na ibinigay ko dito. Makalipas ang kalahating buwan, sa wakas ay dumating si Levi at ang iba pa sa malawak na dagat ng mga bituin. Ito ay napakalawak na dagat. Sa tingin ko ito ay maihahambing sa 4 na karagatan sa mundong makamundong. Sinong mag-aasam na magkakaroon ng ganoon kalawak na dagat si Kenfort? At saka, dagat lang ito sa Willowbank. I bet may iba pang lugar na ganito. Ito ay hindi ka panipaniwala. Bulalas ni Zoe at ng iba pa. Si Levi, gayunpaman, ay kasing cool ng isang pipino. Guro, tila napinsala ang Sea of Stars Guild. Kung hindi, madidiscover na kami kaagad kapag malapit na kami, sabi ni Larissa. Hindi naman. We ditched the cloud ship kanina, and our aura were well hidden. Normal lang na hindi nila tayo nakita. Ngumiti si Levi. Siya nga pala, guro, nabalitaan ko na may ilang mga linya ng bituin sa dagat ng mga bituin. Kaya't naging napakalaking sekta ang Sea of Stars Guild. Gayunpaman, ang dagat ng mga bituin ay masyadong malawak. Ang Sea of Stars Guild ay makakahanap lamang ng 2 linya ng Starlay. Kung mahahanap natin ng husto, siguradong marami tayong makikitang Starlay lines, sabi ni Larissa sa malalim na boses. Biglang napukaw ang interes ni Levi. Ang mga linya ng Starlay ay mas malakas kaysa sa mga linya ng Dragonlay. Kung makukuha ko ito, makakatulong talaga ito sa aking paglilinang. Halos alam mo ba ang lokasyon? Tanong ni Levi. Sinubukan ni Larissa na alalahanin at, pagkaraan ng ilang sandali, ay nagsabi, ayon sa sinaunang manual, mayroong isang lugar na tinatawag na Death Sea, at ito ay matatagpuan sa timog kanlurang rehiyon ng dagat ng mga bituin. May mga bagyo sa buong taon, at maraming dumaraan na mga barko at maging ang mga cloud ship ang nahuli sa kanila. Wala pang dumaan sa bagyo at nakabalik na buhay. Sa tingin ko napakahinala ng lugar na iyon. Ang makamundong mundo ay may lugar na may katulad na kababalaghan. Bulong ni Zoe. Kung ganoon, bibisitahin natin ang Death Sea. Kung mayroon itong napakalakas na bagyo, dapat mayroong isang malaking alon ng enerhiya, sabi ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4030 mag-set up ng base. Pinangunahan ni Levi ang lahat patungo sa nakatagong ulap at nagtungo sa dagat ng kamatayan. Sa kalaunan ay nagbunga ang kanilang mga pagsisikap dahil hindi nagtagal ay nakakita sila ng isang malaking bagyo sa unahan sa malawak na dagat. Daddy, nararamdaman ko ang isang malakas na linya ng espiritual na linya, at ito ay matatagpuan sa ilalim ng bagyo, sabi ni Forlivia. Natuwa si Levi. Bagamat alam niyang matagal nang ipinakita ni Forlivia ang talento sa pag-spot ng mga spiritual ley lines, hindi niya inaasahan na mas lumalakas ang kakayahan nito habang nagiging mas may kakayahan ito. Nakatago ang spiritual ley line sa ilalim ng napakalakas na bagyo, ngunit nararamdaman pa rin niya ito. Guro, napakalakas ng bagyong ito kaya hindi na tayo makalapit dito. Nag-aalalang sabi ni Larissa. Ngumiti lang si Levi bilang tugon bago tumalon sa hangin at sumugod sa bagyo. Wala akong pakialam kung gaano kalakas ang bagyo. Kaya ko itong mawala sa isang suntok lang. Habang nagsasalita siya, mabilis na ipinadala ni Levi ang kanyang mga pangunahing pamamaraan at inihagis ang isang suntok sa mata ng bagyo. Isang nakakatakot at mapanirang alon ng enerhiya ang bumagsak sa bagyo. Boom! 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 Isang malakas na dagandong ang bumalat sa lugar, at ang lugar ay nagsimulang yumanig ng marahas. Napawi na talaga ng suntok ni Levi ang bagyo. Nang makitang tahimik na muli ang dagat, ngumiti si Levi at sinabihan si Larissa ng telepatiko na pasulong ang cloud ship. Gaya ng inaasahan, nakakita sila ng malaking spiritual ley line sa lugar at nagpatuloy sa metamorphose sa tulong ng star ley line. Sa pamamagitan nito, ang lakas ng lahat ay tumaas ng husto. Sa gulat, nagtanong si Forlivia, Tay, kailan ka natutong gumawa ng mga table tasks? Napakaganda talaga ng epekto ng tabletang ito. Maaalis nito ang problema ng pisikal na pagtitiis. Noon, walang sino man maliban kay Forlivia sa mundong-mundo ang makatiis sa metamorphosis ng mga linya ng Dragonlay.
Walang ibang nang-ahas na subukan ito. Ngunit pagkatapos nilang inumin ang mga tabletang ibinigay sa kanila ni Levi, hindi na sila pinaghigpitan. Binigyan sila ni Levi ng maikling paliwanag at sinabi sa kanila ang tungkol sa proseso ng kanyang pamamaraan sa pag-forging para sa mga ultimate weapons. Nang marinig iyon, lahat ay natigilan. Hindi nila alam na napakaraming bagay ang na-encounter ni Levi sa loob ng ilang buwan. Susunod, sisirain natin ang Sea of Stars Guild. We must take those 2-star ley lines as well, sabi ni Levi sa malalim na boses. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, si Levi ang kanilang haligi ng suporta. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Larissa, ang Sea of Stars Guild ay nasa ilalim ng Sea of Stars. Lumipas ang grupo. Kinubkob na ng Sea of Stars Guild si Levi noon at natalo ang marami sa kanilang mga manlalaban. Bilang karagdagan, si Levi ay napakalakas na ang Sea of Stars Guild ay walang kakayahang mag-counterattack. Matapos patayin ang lahat ng mga mandirigma mula sa Sea of Stars Guild, si Levi at ang iba pa ay hinigop ang lahat ng kapangyarihan mula sa 2-star ley lines na iyon. Nang maalis ang Sea of Stars Guild, si Levi at ang iba ay nagpatuloy at nagtungo sa Willowbank. Maraming puwersa sa Willowbank ang nahuli at nabura ni Levi at ng iba pa. Bagamat nagdala si Albert ng maraming mandirigma upang lumaban, lahat sila ay naging mga tupa na naghihintay na katayin sa harap ng malaking agwat ng kapangyarihan. Pagkatapos ay tinanggal ni Levi ang Cordyrite Association, ang Tenebrous Sky Division, ang Divine Blade Sect, at lahat ng iba pang malalaking sekta. Hindi na kailangang sabihin, ang mga mapagkukunan na dating itinago ng mga malalaking sekta ay pag-aari na ngayon ni Levi, na sa lalong madaling panahon kinuha ang kontrol sa Willowbank. Pagkatapos noon, gumamit si Levi ng lahat ng uri ng ultimate weapons at pills para mag-recruit ng mga rogue cultivator at bumuo ng sarili niyang sekta. Nang marinig ng mga miyembro ng Astraloon Sect ang balita, mabilis silang lumipat sa Willowbank at nagtayo ng isang base doon. Umabot ng halos kalahating buwan si Levi para harapin ang mga walang kwentang bagay na ito. Ang balita na ang kontrol ng Willowbank ay nahulog sa kamay ng ibang tao na ikinagulat ng mga sekta sa paligid. Kasabay nito, nakaramdam din ng pananakot ang mga bandido. Sa katunayan, marami sa kanila ang nagkusa na kilalanin si Levi para maprotektahan nila ang sarili nilang mga sekta. Malugod na tinanggap ni Levi ang mga nagpakita ng mabuting kalooban. Ngayon, kailangan kong palakasin ang reputasyon ko para mag-isip ang ibang mga sekta bago ako salakayin. Pagkatapos lamang ay maaari akong magpatuloy upang ayusin ang aking personal na bagay nang walang anumang alalahanin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4031 Settle the Score. Sa Void Sect, lahat ay mukhang nasaraan ng loob at hindi maayos matapos matanggap ang 2 babalang araw na ipinadala ni Levi patungo sa Eclipse at Eclipse Academy. Si Gloria ay bumalik din sa Void Sect mula sa Eclipse. Sa sandaling iyon, siya ang namamahala sa buong sekta. Gayunpaman, hindi niya magawang makaramdam ng saya. Nagalit siya dahil kailangan niyang gumamit ng maraming mahiwagang halamang gamot upang maibalik ang kanyang orihinal na anyo matapos siyang muntik na pumangit ng magnanakaw. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na maghiganti dahil sa kung gaano kalakas ang magnanakaw. Kasabay nito, nag-aalala siyang baka malaman ng iba ang pag-frame niya sa magnanakaw. Siya ay nakakaramdam ng lubos na pagkabigo. Sa kabutihang palad, paminsan-minsan ay binibigyan siya ni Heptino ng mga linya ng Dragon Lay upang matulungan siya sa paglilinang. Iyon ay kung paano niya pinapanatili ang kanyang mood lifted. Biglang sumugod si Heptino na tuwang-tuwa at sinabing, "Gloria, bumalik na si Lord Long. Ay welcome natin siya." Bumilis ang tibok ng puso ni Gloria, ngunit nagawa niyang panatilihing tuwid ang mukha. Pagkatapos noon, sinundan niya si Heptino palabas para salubungin si Roy. Hindi nagtagal, nakita nila si Roy na lumabas mula sa cloud ship, nakasuot ng robe. May hawak din siyang mahabang espada sa kamay. Pagbati, Panginoon Long. Ang mga mandirigma ng Void Sect ay lahat ay may suot na excited na hitsura sa kanilang mga mukha nang lumuhad sila. Gayunpaman, pinipilit lamang ni Gloria at ng iba pang nakakaalam tungkol sa panloob na kwento ng pagkawasak ng sekta ang kanilang mga sarili na ngumiti. Maliwanag, nag-aalala rin sila na malantad. Bumangon ka, nagtaas ng kamay si Roy.
Papatayin ko ang magnanakaw na Sam-Iris sa aking sekta. Lord Long, ang magnanakaw ay may pinakamataas na sandata sa kanyang pag-aari. Ang Eclipse ay nawasak ng isang palasong ipinutok niya mula sa libu-libong milya ang layo. Tama, Lord Long. Tapos na ang Eclipse para sa maging ang Cordyrite Association ay dumanas ng malaking kawalan. Hindi na kailangang sabihin, ito ay dahil ang Prime Association ay kasangkot. Ang mga mandirigma ay naghatid ng kanilang mga ulat at nagpahayag ng kanilang mga alalahanin. Umaasa sila na hindi basta-basta ni Roy ang bagay na iyon. With a disdainful expression, Roy responded, ang Eclipse at ang Prime Association ay hindi nakakatakot gaya ng iniisip ninyo. Maliban dyan, may ultimate weapon din ako. Ito ang Retribution Sword, at ang Weapon Master mismo ang nagpapeke nito. Ang pinakahuling sandata ng magnanakaw ay walang halaga kung ihahambing dito. Si Roy ay mayabang gaya ng dati, at hindi niya nakitang banta si Levi at ang Prime Association. Hindi inakala ng karamihan na si Roy ay gumagawa rin ng walang basehan. Kung tutuusin, alam nilang galing siya sa isang kilalang pamilya. Ipinapalagay nila na sapat na ang kanyang nakita upang gumawa ng matapang na pag-angkin. Nagpa siya ang karamihan na mag-set up ng isang celebratory banquet. Ang pagbabalik ni Roy sa Void Sect ay ang pinakamagandang nangyari sa Void Sect nitong mga nakaraang panahon. Bago pa man magsimula ang piging, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Lumabas ka para matugunan ang iyong wakas, Gloria. Napakalakas ng boses kaya narinig ng lahat. Nakonsensya na si Gloria kaya nang marinig niyang may sumisigaw ng malakas sa kanyang pangalan ay naalarma siya. Parang pamilyar ang boses. Swoosh! Kaagad, ang mga miyembro ng Void Sect ay naging maingat. Kasabay nito ang naging malungkot na ekspresyon ni Roy. Hindi siya makapaniwalang may mangyayaring ganoon pagkabalik niya. Makalipas ang ilang segundo, isang matipunong figure ang pumasok sa venue. Nakasuot ng black armor ang lalaking pumasok. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatabing sa kanyang mga balikat, at ang kanyang nakalantad na mga kalamnan ay patunay ng kanyang nakakatakot na lakas. Sino ka? How dare you pumunta sa Void Sect at gumawa ng gulo? Malamig na tanong ni Roy. Hindi pinansin ng lalaking nakasuot ng itim na baluti si Roy at pinandilatan ng mata si Gloria, naglalabas ng mamamatay tao na aura. Lumabas ka para matugunan ang iyong wakas, Gloria. Ulit niya. Nakatingin lang si Gloria sa nanghihimasok na nagtataka. Pagkaraan ng mahabang panahon, pansamantalang nagtanong siya, Floyd. Ikaw ba yan? Tama na. Ako ito. Pumunta ako dito ngayon para ayusin ang score sa iyo. Walang emosyon ang malamig na tono ni Floyd. Natigilan si Gloria. Sinong mag-aakalang magiging ganoong lalaki si Floyd? Sa katunayan, siya ay mukhang malakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4032 Go to Hell. Bago pa man makasagot si Gloria, umirap si Roy, I don't care what the history between the two of you is. Kung gusto mong gumawa ng eksena dito, kailangan mong humingi ng permiso sa aking espada. Bahagyang kumunot ang noo ni Floyd. Sa tingin ko hindi ako sapat na malakas para labanan ang pinuno ng Void Sect. Ang iyong espada ay walang problema dito. Biglang umalangaw-ngaw ang isa pang boses. Makalipas ang ilang segundo, dahan-daang bumaba mula sa langit ang napakalaking ulap. Nang makita iyon, lahat ng nasa eksena ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Sino ka? Tanong ni Roy. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng intimate si Roy. Bagamat hindi pa siya kumikibo, ramdam na ramdam ko ang nakakatakot niyang enerhiya. Nanginginig ang boses ni Floyd nang tumawag siya, Master. Nanliit ang mga mag-aaral ni Gloria nang marinig iyon. Nagulat siya kaya napasigaw siya, Levi. Ikaw si Levi. Ang magnanakaw ay si Levi. Matapos pagsamasamahin ang mga piraso, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit hindi siya pinatay ng magnanakaw. Hindi ako pinalad, dahil gusto ni Levi na si Floyd mismo ang humarap sa akin. Natigilan din si Roy. Sa malamig na tono, sinabi niya, kaya ikaw ang magnanakaw na Sam-Iris sa sekta ko. Si Lady Luck ay nasa tabi ko. Dahil kusa kang dumating, papatayin kita ng aking espada. Klang. Hinubad ni Roy ang Retribution Sword at binaril si Levi ng nakakatakot na titig. Walang sabi-sabi, itinutok niya ang kanyang espada sa ulo ni Levi. Tinatawag mong ultimate weapon iyon.
Iyan ay isang piraso ng basura. Kinawayan ni Levi ang kanyang braso, at lumitaw ang Dragon's Grave sa kanyang pagkakahawak. Ang sword energy mula sa magkabilang ultimate weapons ay nagbanggaan muna bago tumama. Pisikal ang bawat isa. Clink. Nahati sa dalawa ang Retribution Sword. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Roy sa kanyang mga mata. Nasira lang ba sa 2 piraso ang likha ng Weapon Master? Nangangahulugan ba iyon na ang armas na ginagamit ng kapwa ay mas mataas na grado ng ultimate weapon? Makinig sa akin, ang mga tao ng Void Sect. Papatayin ko ang sinumang maglalakas loob na makialam sa buhay at kamatayang tunggalian sa pagitan nila. Umungol si Levi. Natahimik ang mga miyembro ng Void Sect, at wala sa kanila ang nangahas na humakbang pasulong. Lalong natakot silang lahat kay Levi matapos nilang makita ang pinakahuling sandata na ipinagmamalaki ni Roy na masira ang dalawa. Nang makita ni Roy si Levi na nakatingin sa ibang direksyon, sinamantala niya ang pagkakataong tumakas mula sa Void Sect. Sa loob ng 1 segundo, wala na siya kahit saan. Sa halip na habulin siya, isinama si Levi sa labanan nina Floyd at Gloria. Ang mga miyembro ng Void Sect ay lubos na nawasak. Akala nila ay isang malakas na taga-suporta ang bumalik sa kanilang panig. Gayunpaman, ang backer nila ay tumakas pagkatapos gumawa ng isang hakbang lamang kay Levi. Gamitin ang iyong lakas para tapusin ang sama ng loob sa inyong dalawa. Sabi ni Levi kay Floyd. Tumanggaw si Floyd at tumakbo papunta kay Gloria. Sa tingin mo kaya mo akong patayin? Sino ka sa tingin mo? Handa nang pumasok si Gloria. Dahil si Levi ang magnanakaw sa lahat ng panahon, duda akong makakaalis ako dito ng ganoon kadali ngayon. Gayunpaman, magkakaroon ako ng mas magandang pagkakataon kung ako. Pwede pa alisan muna si Floyd. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi nagtagal ay napagtanto niya kung gaano siya mali pagkatapos makipagpalitan ng kanilang suntok kay Floyd. Si Floyd ay hindi mas mahina sa akin. Kung tutusin, baka mas malakas pa siya sa akin. Paano mo nagawa? Naguguluhang tanong ni Gloria. Wala sa mood si Floyd na mag-aksaya ng oras. Patuloy niya itong inaatake, at hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng kabuuang bentahe sa kanya sa laban. Tulad ni Gloria, si Levi ay parehong natulala. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas si Floyd. Bukod pa rito, ang mga diskarteng ginamit ni Floyd ay hindi ganap na resulta ng matinding diskarte sa paglamon. Ang hindi alam ni Levi ay natisod pala ni Floyd ang lihim na pamamaraan ng isang lihis na clan. Maaaring palakasin ni Floyd ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsunog ng kanyang sariling sigla. Pumunta ka sa impyerno, Gloria. Makalipas ang kalahating oras ng matinding pakikipaglaban, sa wakas ay nakahanap si Floyd ng pagkakataong maghagis ng isang malakas na suntok sa likod ni Gloria. Puno ng kulay ang mukha ni Gloria, at alam niyang hindi niya maiiwasan ang suntok ni Floyd. Mamamatay na ako. Naduraj ang puso ni Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4033 ang kinaroroonan ng kanyang mentor. Sa kritikal na sandaling iyon, isang figure ang sumugod sa bilis ng kidlat at pumagitna kina Gloria at Floyd. Sampal. Tinamaan ni Floyd ang nanghihimasok sa kanyang dibdib, at maririnig ang mahinang pagbitak ng mga buto. Heptino. Bulalas ni Gloria. Hindi niya inaasahan na ililigtas siya ni Heptino sa takdang panahon. Gloria, sa wakas, may gagawin akong importante para sa iyo. Dahil doon, nalagutan ng hininga si Heptino. Ang kalungkutan ay dinala kay Gloria. Hindi niya inaasahan na maliligtas siya ng taong nagtaksil sa kanya. At saka, walang bakas ng panghihinayang sa mga mata ni Heptino. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Binalot ng panghihinayang si Gloria dahil ginamit niya si Heptino noong nabubuhay pa ito. Floyd, papatayin kita. Si Gloria na si Floyd na parang baliw. Siya ay handa na mapahamak kasama niya. Ako dapat ang magsasabi nito sa'yo. Walang ekspresyon sa mukha ni Floyd. Napakatagal niyang hinintay ang araw na ito. Pagkatapos nilang magpalitan ng ilang suntok, pinatay ni Floyd si Gloria. Sumagi sa kanyang isipan ang nakaraan habang siya ay naghihingalo. Pinaglalaroan ko silang dalawa. Sa huli, isa sa kanila ang nagligtas sa akin, at ang isa naman ay pinatay ako. Siguro ito na ang tadhana. Dahan-daang pumikit si Gloria at hindi na muling nagmulat. Hindi masyadong nagtagal si Floyd sa Void Sect. Lumuhad siya sa harap ni Levi at sinabi,
Guro, ang aking mga araw ay bilang na. I'm sorry for disappointing you. Please take care. Saka siya tumalikod at umalis. Sa pagtingin sa kanyang determinadong figure, nagpakawala ng mahinang buntong hininga si Levi. Nararamdaman niya na mabilis na humihina ang aura ni Floyd. Sa hitsura nito, si Floyd ay dapat na nagbayad ng isang malaking presyo upang maabot ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang. Hindi siya pinigilan ni Levi na umalis. Gaya nga ng sinabi ni Gloria bago siya namatay, marahil iyon ang tadhana. Binayaran ni Gloria ang lahat ng kanyang mga kasalanan sa kanyang buhay, samantalang si Floyd ay kailangang magbayad para sa kanyang mga pagkakamali. Alisin ang lahat ng mga pinuno ng Void Sect, malamig na utos ni Levi. Di nagtagal, pinatay ni Levi ang lahat ng mga pinagkakatiwalaang aide ni Gloria tulad ni na Wade, Xylaz, at iba pa, na nilipol ang Void Sect sa isang iglap. Sa wakas, nakuha ni Levi ang kanyang paghihiganti mula noong pag-atake sa base. Si Roy naman ay bumalik sa Sky City at nangakong sisirain si Levi. Matapos tapusin ang mga nakaligtas na kampan ng Void Sect, hahanapin na sana ni Levi ang angkan na umasenso nang dumating si Wilma kasama ang kanyang mga subordinate. Levi, sumama ka sa akin sa Prime Association, kung hindi, wala akong magagawa kundi kunin ka sa pamamagitan ng puwersa, malamig na sabi ni Wilma. Ngumiti si Levi. Oh, kung hindi mo ako makumbinsi, balak mo akong kunin ng puwersa. Mukhang lahat kayo mula sa Prime Association ay may sakit at pagod sa pamumuhay, ayos lang. Tatanggalin ko rin kayong lahat. Ang dalawang partido pagkatapos ay dumating sa suntok. Noong una ay naisip ni Wilma na sapat na ang daan-daang peak class fighter mula sa Prime Company para ibagsak si Levi. Hindi niya akalain na kayang patayin ni Levi ang mga manlalaban na iyon nang walang kahirap-hirap. Wilma, bumalik ka at ipaalam mo sa punong asosasyon na pupunta ako doon para lipulin ang buong asosasyon. Magwala ka. Dahil doon, binigyan ni Levi ng isang malakas na sipa si Wilma. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, hindi siya pinatay ng sipa na iyon. Pagkatapos ng maraming interogasyon, nalaman ni Levi na ang punong tanggapan ng Prime Association at ang Cordyrite Association at ang pamilya ni Roy ay nasa Sky City. Pumunta siya sa Sky City sa cloud ship, na naglalayong alisin ang lahat ng mga banta minsan at magpakailanman bago ang mga bagay-bagay ay maging mas problema sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ito ay lamang ng isang bagay ng oras bago ang Cordyrite Association ay nais na sakupin ang kontrol ng Willow Bank. Pagkalipas ng 2 linggo, dumating si Levi sa Sky City. Nang matagpuan niya ang punong tanggapan ng 3 powerhouse, inilunsad niya ang kanyang madugong paghihiganti. Ang 3 malalakas na puwersa ay nagdusa ng maraming casualty sa ilalim ng napakalaking pag-atake ni Levi. Nagawa lamang nilang manatiling buhay pagkatapos sumuko sa kanya. Matapos silang durugan, nakuha ni Levi ang kontrol sa kanilang mga natitirang Starlay lines. Hindi niya hinayaang dumaan ang gayong mahalagang pagkakataon upang madagdagan ang kanyang mga kakayahan. Gamit ang mga linya ng Starlay, ang mga kakayahan ni Levi ay bumuti muli. Nalaman din niya mula sa Weapon Master na ang Kerry Gray ang pinakamalaking lugar sa Central. Ito rin ang puso ng buong Kenfort. Ang Tabo Clan ang pinakamakapangyarihang puwersa at ang pinuno rin ng Kerry Gray. Ang pamilya Lopez ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Tabo Clan. Sa partikular, ang patriarka ng pamilya Lopez, si Fernando Lopez, ay napakalakas na siya ang pinakamagaling sa buong Kenfort. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4034 ang pangwakas. Upang tingnan ang kinaroroonan ng kanyang tagapagturo, hinigop ni Levi ang kapangyarihan ng hindi mabilang na mga linya ng Starlay sa daan hanggang sa makarating siya sa tuktok. Panahon na para tingnan ang Tabo Clan sa Kerry Gray. Pagkatapos magdesisyon, sinugod ni Levi si Kerry Gray. Gayunpaman, papasok pa lang siya sa lugar, may lumapit sa kanya at sinabihan siyang pumunta sa tirahan ng Lopez. Nagulat si Levi, parang may nagmamatsyag sa bawat galaw niya. Pero hindi niya napansing may naninilip sa kanya kanina. Dumating si Levi sa tirahan ng mga Lopez na may matinding kuryosidad. Pagpasok niya sa sala, nakita niya ang isang matanda na nakaupo sa gitna. Si Fernando iyon. Master, ikaw ba talaga? Nahirapang paniwalaan si Levi. Sa katunayan, nagsimula siyang magtaka kung naghahalusinate ba siya.
Nakangiting tugon ni Fernando, bastos ka. Akala ko nakalimutan mo na ako. Kumusta ang paglalakbay? May malawak na ngiti sa mukha ni Fernando. Medyo natulala si Levi, at naalala nito ang una nilang pagkikita. Parehong nakaupo ang guro at disipulo para sa mahabang usapan. Noon lang naintindihan ni Levi ang dahilan ng lahat. Noon, may inutusan si Fernando na protektahan si Levi dahil naghahanap siya ng kahalili. Kung nagkataon, ang mga karanasan ni Levi ay halos kapareho ng kay Fernando noong kanyang kabataan. Pareho silang na-overpower. Bilang karagdagan, ang pangangatawan ni Levi ay nagpapahintulot sa kanya na sanayin sa mga diskarte. Kaya naman itinuro sa kanya ni Fernando ang lahat ng kailangan niyang malaman. Levi, sa totoo lang, may ibang mundo maliban kay Kenfort, at hindi mabilang ang mga demonyo doon. Ang misyon ng pinuno ng Kenfort ay protektahan. Pero wag kang mag-alala, natalo ko na ang mga yan. Mga demonyo. Hindi na sila babalik sa loob ng maikling panahon. Nasa iyo na ang lahat mula ngayon. Nagpadala rin ako ng aking mga pinagkakatiwalaang tao upang hanapin ang mga taong may espesyal na kapangyarihan sa mundo at sanayin sila. Ang mga sinanay na lalaking ito ay magtatago sa mga normal na tao. Sa lahat ng mga taon na ito, sinusubukan ko ring pumili ng mga mahuhusay. Natauhan si Levi nang marinig iyon. Kaya ito ang pinakadakilang sikreto ni Eragon. Nang malaman ni Levi ang katotohanan, napagtanto niyang dadaanin niya ang isang mabigat na pasanin. Nagsumikap ako ng husto sa buong buhay ko. Bakit hindi mo ako maawa at hayaan mo rin akong magsaya? Nakangiting sinaway siya ni Fernando. Walang choice si Levi kundi pumayag. At muli, dahil hindi sila aatake ng mga demonyo anumang oras sa lalong madaling panahon, nagpa siya si Levi na bumalik sa Erudia at mamuhay ng normal. Hindi siya pinigilan ni Fernando. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay dapat na nasa ilalim ng kontrol kasama ang Tabo clan sa paligid. Dahil dito, iniwan ni Levi si Kenfort kasama ang kanyang pamilya at bumalik sa Erudia. Pagkalipas ng 10 taon, sa isang isla sa labas ng Erudia, si Forlivia ay lumaki na bilang isang magandang babae. Sa sandaling iyon, nagtuturo siya ng 2 batang lalaki sa paglilinang. Johnson, Spencer, pwede bang maging seryoso kayong dalawa? Kung patuloy kang ganito, kukunin ko na lang ang Asher Dragon na magturo sa iyo, pagbabanta ni Forlivia. Ang 26 na taong gulang na lalaki ay sina Johnson at Spencer Garrison. Sila ang kambal na anak ni Levi at Zoe. Ang 2 lalaki ay agad na nagsimulang maglinang ng mas seryoso. Alam nila na ang Asher Dragon ay hindi kasing gentle ng Forlivia. Sa katunayan, napakahigpit niya sa kanyang pagsasanay. Sa kanyang braso sa baywang ni Zoe, tumingin si Levi sa kanila na may napakasayang ngiti. Tungkol naman sa mga lolo't lola ng mga bata, tumingin sila ng may pag-aalala. Ang bilis ng panahon. Malaki na ang mga bata ngayon. Boss, sandali na lang at hindi ko na kayang lumaban kina Johnson at Spencer. Malapit na akong mawalan ng dignidad. Matagal ka nang nawala. Nakalimutan mo na ba na pinilit ka ni Evie sa lupa 1 dekada na ang nakalipas? Lumingon si Levi nang makarinig siya ng mga yabag at tawanan, at nakita niyang dumating na si Asher Dragon at ang iba pa. Sa likod nila ay sina Mia at Winona. Levi, sabi mo sa akin may ipapakilala kang gwapong binata. Bakit hindi ko siya nakikita? Tanong ni Mia habang may dalang prutas. Masayang tinulungan ni Levi ang sarili sa isang mansanas. Masyadong mataas ang standard mo. Kahit na ang batang patriarch na ipinakilala ko sa iyo ay hindi sapat para sa iyo, sabi ni Levi habang kinukusot ang mga mata. Iminungkahi ni Zoe, bakit hindi tayo magdaos ng martial arts tournament para pumili siya ng mapapangasawa? Sumasang-ayon ako kay Zoe, sabi ni Winona. Nagkibit balikat si Levi at sinabing, okay lang sa akin basta masaya kayong lahat. Nagtawanan ang lahat. Napasulyap sila sa tahimik na dagat sa ilalim ng mainit na araw sa di kalayuan. Magandang panahon talaga. Sa wakas ay pinamumunuan na ni Levi ang buhay na dati niyang inaasam. Masaya ang pakiramdam niya na nasa tabi niya ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga alagad. Sana, ang isang mapayapang buhay na tulad nito ay magpatuloy magpakailanman. Ang katapusan. Maraming salamat mga master sa support ninyo sa ating channel. God bless you all.